So guys, isang mapagpalang umaga. At kung hindi po kayo naka-follow sa aking page, kapalo na po. So bago po tayo mag-start, no, ay may mabahagi lang po ako babasahin lang po ako. Tapos bibigyan ko ng kaunting kahulugan. Ano po? Sabi ng Hebreo chapter 3 verse 7 to 14, sabi dito, kaya't gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo tulad ng unang naghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Do'y tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos. Gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't kinaputan ko ang lahing iyon at sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw. Hindi na nila matutuhan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y aking sinumpang hindi sila makakapasok at makapagpahinga sa piling ko. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa tagdan ang Diyos na buhay. Sa halip magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, upang ang sino man sa inyo ay madaya at maging alipin ng kasalanan, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. So dito, sumasalamin dito mga kapatid. Ang title nito is Kapahingahan para sa Sambahayan ng Diyos. Diba? So ito yung panahon na si Moises ay inilabas niya yung mga Israelites dun sa Ehipto. So, sa kabila ng mga pinakitang kababalaghan ng Diyos doon sa mga taga-Israelites, hindi pa rin sila nanalig, hindi pa rin sila naniniwala, Kaya anong nangyayari, kita mo ngayon, nagkalat na yung mga Diyos-Diyosan sa buong sanlibutan, Kasi wala hindi nila binuksan yung kanilang mga puso. Kaya nga sabi dito kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, buksan na ninyo yung puso at huwag patigasin ang inyong mga ulo. Kapag tinatawag ko tayo ng Diyos, matik yan. Tanggapin natin yung tinig niya. Kasi ito yung ito yung magbibigay sa atin ng tunay na ito yung magdadala sa atin sa tunay na kapahingahan. Kaya nga sabi sobrang galit ng Diyos, ay sinumpa niya na hindi niya, sabi niya ito? Gayon nakita nila ang ginawa ko sa loob ng 40 taon, kaya't kinaputan ko ang lahing iyon at sinabi ko lagi silang magpapakaligaw. Hindi na sila matutuhan ang aking mga daan. Kaya sa galit ko'y aking isinumpang hindi sila makakapasok at makakapahinga sa piling ko. So ito yung mga taong hindi sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, hindi nanalig sa kabila ng kababalaghan ng Diyos sa kanila sa panahon ni Moises, hindi pa rin naniniwala. Kung babasahin pa natin yung Old Testament, ginawa pa sila ni Aaron ng mga Diyos-Diyosan. Kaya yung Diyos-Diyosan na yun lumaganap sa buong sanlibutan. Kaya ngayon kagabi nga pag-uwi ko kahapon, may meron na namang parada ng mga rebulto. Napakarami ng rebulto. Hindi ako natawa nahahabag ako kasi mali yung pananalig nila. Ilang sasakyan yung puro rebulto nakasakay. Iba't ibang uri ng Diyos-Diyosan, diba? Ayaw nila open yung kanilang puso, Ayaw nila open yung kanilang damdamin sa katotohanan.
alam mo naman na ginawa lang ng tao yun eh. Tapos sasambahin mo. Kahit pa nagre-reflect ka na Jesus Christ yun. Bakit nakita nyo ba si Jesus Christ? No? Kaya naman sa panahon natin ngayon ay wala nakakita sa Panginoong Jesucristo. No? Kaya nga ang sabi niya, isusumpa niya itong mga taong ito nang hindi sila makakapahinga sa piling ng Diyos. No? So nakakahabag, akala nila ito na yung tunay. Akala nila tama yung kanilang pananalig. No? Kaya nga siguro inilabas yung John 3:16 eh, no? Kasi dahil dito. Kasi mahal tayo ng Diyos. Ito siguro para sa akin parang ito yung chance nila, no? Na kaya gayon na lang kamahal tayo ng Diyos, ibigay niya si Kristo para sa atin, no? Kaya lang may tumatanggap pero hindi naman lahat. Kasi talagang iba kasi yun eh, kung ano yung nakamulatan nila, yun na yun, no? Ayaw nilang open yung kanilang puso sa katotohanan. Ayaw nilang, ang gusto lang kasi ng mga ito, nakikinig lang, hindi sila nagbabasa ng Biblia. Kaya pabor ako kay President Trump na bigyan ng bawat pamilya ay mayroong Bible, no? Para ma-open yung kanilang tunay kaisipan at madala sila sa tunay na pananampalataya. So nawa kapatid, sabi dito sa Hebrews na to ay hindi ka makasama dito sa isinumpa ng Diyos na hindi ka makakarating sa piling niya, no? Kaya ako lagi ako nagpapasalamat sa Diyos every time na ako'y napapanghinaan ng loob, nawawala ng pag-asa, every time na ako'y naiinip, namimiss ko yung asawa ko, si Lord lang yung kinakausap ko. Si Lord lang yung nilalapitan ko. Sa kanya ko lang natitikman yung tunay na kapahingahan ng puso, ng isip. Ayan, pag nakita ko yung anak kong bunso, yan, nawawala na yung inip, yung pagod. Kaya habang hindi pang hulihan lahat, mga kapatid, pasakop tayo sa Diyos. Hindi tayo maliligtas ng paniniwala lang. Hindi tayo maliligtas sa mga Diyos-Diyosan na isinasayaw ninyo sa mga daan na nagkukos pa ng traffic. Hindi ba kayo nahihiya? Dahil sa mga Diyos-Diyosan na yan, nagkukos kayo ng traffic. Mahiya naman, no? Hindi kayo maliligtas kahit pa ilang beses isayaw yan. Hindi kayo makikita niyan, hindi kayo maririnig yan, hindi kayo maliligtas niyan. Pero ang Diyos na buhay ay manatili magpakailanman. Kaya salamat sa Diyos, maayos yung pamilya ko, maayos yung mga anak ko, maayos yung asawa ko, maayos yung trabaho ko. Marami sa nakakarating ako dito ng maayos, ang ligtas dito sa pagmumotor ko. Kaya wala akong reason para hindi purihin ang Diyos sa aking buhay. Pasalamatan ng Diyos. Dahil kung wala ang Diyos sa buhay ko, baka wala rin ako dito ngayon. Sabi nga niya sa John, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Tama naman ang taong hiwalay sa Diyos gumagawa ng mga kasamaan. Ngunit ang taong nakakabit sa Diyos ay takot umiiwas sa kasamaan. Kasi hindi kasi pwedeng mamunga ang mangga ng santol, no? Hindi pwedeng mamunga ang apple ng guyabano, no? So tayo ubas, no? Ang Diyos ang ating liwanag,
at tayong alat ng sanlibutan. So wag nating hayaan na yung alat na yun ay mawala. Kailangan pag-ibayuhin pa natin yung ating pananampalataya. Ako kahit hindi ako nagsimba, pero alam ng Diyos kung gaano ko siya kamahal. Hindi man ako matuwid, hindi ako perfecto. Everyday nakakagawa ko ng hindi maganda, nakakapag-isip ako ng hindi maganda, nakakapagsalita ako ng hindi maganda. Hindi ako perfecto, pero ang Diyos, ang Panginoong Hesus, siya ang perfecto. Siya nag-aalis sa mga kasalanan natin. Ang kailangan natin ay ay tanggapin siya, bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. So yun lamang po mga kapatid, nawa po ay loobin ng Diyos na makasama tayo sa kanyang kaharian pagdating ng kanyang pagbabalik dito sa sanlibutan. Nawa loobin ng Diyos na habang hindi pa huli ang lahat, tanggapin ninyo siya sa inyong buhay at papasukin sa inyong mga pag-iisipan. So yun naman po mga kapatid, God bless you po, at to God all be the glory.